Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Libra. Energy of Libra around this time. Clarification of the Hangman here. So nakawala ka na, nakalaya ka na sa mga restrictions, no, sa Hangman dito, at manatili ng ganyan. Mga ganyan na yan, manatili na yung situation mo na hindi ka na ma-restrict. Wala nang mangyayaring restriction sa iyo. Hindi ka na ma-restrict kahit kailan. Manatili kang ganyan na hindi na-restrict. Kahit anong gawin pa ng iba na pang-restrict, hindi ka nila ma-restrict. Hindi nila mapakonfuse yung isipan mo, hindi nila ma-unitan ng kanilang mga manipulations, confusions, illusions, binds, chains, restrictions, knots. That's why, hindi ka na din nila mapajuggling. Hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila malimitahan. At may boundary ka na. May self-love, may self-worth, may clear and healthy boundary. You've established a clear and healthy boundary. Kumbaga, hindi ka na mapasukan ng may energy nila niyan. Yun ang ginagawa nila, energetic attacks, mga ganun. Kasi may clear and healthy boundary ka na. Hindi ka na nila ma-manipulate. Kahit gamitan nila ng witchcraft nila. Kahit ano pa ang gawin nila, manatili ka na hindi na ma-restrict. Di ba yung iba, pag natanggal nila, pwede pang ma-restrict ulit. Yan, ikaw, hindi ka na ma-restrict eh. Kahit anong gawin nila, hindi ka na mapaulit-ulit ka-restrict. Kunwari, yung iba, nakawala sa restriction, no? Ng mga witchcraft at manipulations at mga deceit o binds, chains ng mga gumagawa ng kadimonyohan. Ikaw, hindi ka na ma-restrict. Manatili ka ng ganyan, hindi ma-restrict. Forever na yan na hindi ka ma-restrict. Manatili na. Yung Hangman nito, manatili na hindi ka na ma-restrict. Na-clear na yung judgment mo. Hindi na nila mapaklouded yung judgment mo. Wala nang makapagpaklouded sa judgment mo. Wala nang makapang-distract sa isipan mo. Wala nang makapagtanggal ng boundaries mo. Kasi may mga deceit din yan sila para matanggal yung boundaries mo na nilalagay eh. Para mapasok nila, ma-intrude nila yung buhay mo, yung energy mo, your thoughts. Yan. Manatili na yung boundaries mo na nakatayo. Hindi na nila matanggal yun sa iyo, mga boundaries mo. Hindi ka na nila mapasok ng kanilang mga manipulations, deceit, lies, deception, illusions. Witchcraft. Yeah. Let's see. Ano ang sisimulan mo ngayon na buhay? Yung hindi ka na nagagawa ng deceit, hindi na nagtatagumpay ang mga deceit nila. Kahit may gumawa pa ng deceit against you, hindi magtatagumpay ang deceit nila. Hindi na nila makukuha yung gusto nila sa'yo. Hindi na nila makukuha kung ano man yung hinahangad nilang kunin sa'yo o agawin sa'yo. Hindi natatalab sa'yo yung mga tricks nila at mga schemes, deceit, manipulations. Lalayo lang yan sa'yo. Lalayuan ka na ng mga deceitful na yan kasi hindi ka nila kaya. O kaya yung mga sinesend nila sa'yo ng mga attacks or deceit, lalayo lang yan sa'yo. So, iiwas lang yan sa'yo.
totally ma-heal ka na. Maging calm and relax na yung mind mo, katawan mo, ma-heal na. Ma-enjoy mo na yung buhay. You can build friendship. You can enjoy life na peaceful na buhay. Parang maging masarap na yung buhay mo. You will rejoice. You will celebrate. For clarification of this Three of Cups here. You will celebrate. It's because merong maging unrooted and grounded. Hindi na siya stable, hindi na siya secured. Hindi na siya focused. Hindi na niya mai-focus sa iyo yung mga attacks niya kasi umiiwas eh. This is also a focused energy. Grounded, focused, para bang pag diretso sa'yo na parang alam yung solid, no? So hindi na siya didiretso sa'yo, iiwas na siya yung mga attacks niya. Ano yung King of Pentacles in reverse dyan? So that's why maging ano yan, maging unrooted, ungrounded, unsecured. Para bang mawala na din yan ng pundasyon. Mawalan siya ng pundasyon. Para mabuwal ang kanyang mga roots. Nasasaktan siya ngayon. Mahilig tuman na idor. Mahilig siya ma-atake patalikod. Itong King of Pentacles in reverse nito. Mahilig siya mang naidor, manakit. Dahil, bakit siya mahilig siya manakit, manraidor? Dahil siya ay may nagkukontrol sa kanya. Or else siya itong gustong mang-restrict. For clarification, this Eight of Swords. Kasi restricted siya. Siya itong restricted. At yung mga na-unite sa kanya na lies, deception, illusions, manipulations sa isipan niya, pinupush siya, parang ginawa siyang puppet, kinontrol. Ewan ko ano yung nag-control dyan. Na-restricted siya, parang wala siyang magawa. Ginamit na siya, no? Against sa'yo, sa iba. Sino na-control dyan sa kanya? Nang restrict dyan kay King of Pentacles in reverse. Itong naka-recover sa sadness, sa feeling of uncontentment. Naka-recover siya sa distraction sa isipan, mga distractions or pagkalito, yan. Mga distractions, yung parang na-distract yung isipan, nalito, na nag-recover to, yung nang-restrict sa kanya. Ni-restrict siya. At yung restriction na yan, may kasama manipulation yun sa isip niya na parang ginawa nga siyang puppet. Huh? Si King of Pentacles in reverse na yan. Para mang-atake. Mang-atake sa'yo. So, ginamit siya against sa'yo. O sa iba din. Para yung pakiramdam niya maging excited siya. Para sa exciting yung mga atake sa'yo. Alam yung parang foolish na hangal. Yan, naging ganyan siya.
Yan. Na so driven and very passionate siya. Interesting, exciting para sa kanya ang mga atake sa iyo. Parang ginawa niyang laro, no? Naglalaro, parang nilalaro niya, parang laro sa kanya yung mga atake sa iyo ng mga kanyang mga deceit. O kung person mo to, hindi ka nito sinuseryoso, may ginagawa pang tricks or deceit sa iyo or cheating, mga ganon. Kung hindi naman, ibang tao. Yun pala kay mayroong control sa kanya. Anong purpose na ng restrict dito kay King of Pentacles in reverse? Kung bakit siya nang atake sa'yo? Kung bakit ni-restrict niyo si King of Pentacles in reverse na yan? Para hindi magkaroon ng union sa kanila ng lover niya. Pwedeng ikaw ang lover niya or iba. No? Para hindi sila magkatuluyan, maaaring ginagamit siya against sa iyo at sa yung lover. Para atakihin kayo nito. Baka may na-unite na kadalasan mga spell yan, paritual. Para hindi kayo magkatuluyan. Hindi ko gawain yan guys ha. Mga nalaman ko lang din sa mga reading yan at sa mga experiences ko yung iba. Sa experiences ng iba, kwento ng iba, no? Napanood ko din. Kung kaya nasabi ko yan. Para hindi magkaroon ng union, divine union. Pwedeng sa love life niyo, sa love life mo. Ayan. So, yung talagang ano dyan, evil, yung nang restrict kay King of Pentacles in reverse. Yung na manipulate sa isipan niya. Yun ang evil dyan. Bakit ayaw niya ma-unite? Itong mag-lovers na ito na nag-restrict kay King of Pentacles in reverse. Dahil gusto niya ma-unite sila Nino ni King of Pentacles in reverse. Kasi gusto niya ma-unite sila ni King of Pentacles in reverse na yan. Kaya may ginawa siya na, yun ang ginawa niya, na ni-restrict niya si King of Pentacles in reverse para silang dalawa ang ma-unite daw. At hindi si King of Pentacles in reverse at yung kanyang tunay na divine partner or talagang yung mahal ni King of Pentacles in reverse kasi the Lover's card in reverse to dito. Ganon ang nangyari. Para maging emotional sa kanya si King of Pentacles in reverse, para mahalin siya ni King of Pentacles in reverse. Pero yan ay alam niya naman na hindi yan totoo. Kumbaga ano lang yan, manipulation niya, na control niya, ginawa niyang puppet si King of Pentacles in reverse. Yan ay manipulation niya sa isip, emosyon ni King of Pentacles in reverse. Parang ginawa niyang puppet, wala na free will niya si King of Pentacles in reverse. Under na sa kanyang control. Under na sa kanyang mahika. Itim na mahika. Si King of Pentacles in reverse. Kaya gusto niya ma-unite sila ni King of Pentacles in reverse. Silang dalawa ang magkatuluyan daw. Silang dalawa ang magkaroon ng union. Oh.
para hindi na mag-commit si King of Pentacles in reverse sa kanyang tunay na lover o sa kung may person na divinely guided sila. Pwede ikaw o iba. Walk on my way home. Okay, ginawa niya ng ritual. Dark ritual. Oh, theme, ritual. Oh, di ba? Na-ritualan niya. Pinagawa niya ba? O ginawa niya. Hindi niya din mapakinabangan yan, maginawa niya kasi sa kabilang buhay. Hindi niya madalas impyerno. Ba't nasabi ko hindi niya madalas impyerno? Alam, masave yan. O, sabihin na naman na ginudge. Di ba sabi niyang God, yung mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, itatapon yung sa lake of fire, may sulpur ang kaluluwa. Oh. Alam nga naman, joke yun. Tingin na joke yan. Pinagawa niya man, o ginawa niya, same lang yun. Masakit, pero yun ang katotohanan. So, more information. Wala na ng confidence o kumpiyansa sa sarili niya ito sa mga ginagawa niyang ritual. No? Mukhang may kasamahan pa to. Itong nag-ritual kay person mo. Ay, ewan ko, person mo is King of Pentacles in reverse. Or, yan lang talaga ang atake sa, kumbaga ginamit lang siya para nakarelasyon mo yan. Or, ginamit lang against sa'yo at sa iba. Kasi, hindi niya na makontrol ang isipan, hindi niya na ma-manipulate ng itim na mahika niya, ng ma-rituals niya, ng witchcraft niya. Yung isipan, the King of Pentacles in reverse. Hindi. Yung isipan mo, yung isipan mo. Oh. Pwede kang palabasin niya ng baliw sa iba. Yung kagagawa niya ng witchcraft niya pala. Pwede magmukha kang luka-luka. Buang na. Yung pala kagagawa niya, witchcraft niya. Pero pag natanggal naman yung witchcraft, balik ka na naman sa normal niyan. Kasi may na-unite na yung mga illusion, lies, deception, manipulation. O demonyo, kung nasasindan ka ng demonyo. O lalo na yung orasyon. Yung mga orasyon, kita niyo yung mga, yun nga lang yung sa budol-budol na wala sarili yung kanilang biktima eh. Yung ginagawa nila na hypnotism. O, di ba? Nakukuha nila yung pera, alahas ng biktima nila kasi na-hypnotize nila na wala ng sarili. Binigay na ng biktima ng budol-budol yung alahas niya, pera niya dun sa budol-budol gang. Silang hypnotize sa kanya. So, ganoon yung mga epekto niyan. Kasi may orasyon din yung hypnotism nila eh. Di ba? Sample na lang yan. In-orasyon niya ng mga hypnotize yung kanilang hinhypnotize. So, parang gano'n lang din yun. Mas matindi ito, witchcraft to eh, black magic to eh. At may pa-ritual pa silang ginagawa eh. Kaya ginawa niyang puppet yung person, yung si King of Pentacles in reverse. Ewan ko lang kung person mo ba talaga si King of Pentacles in reverse ha. Basta yan ang yung nang atake sa'yo. Or kaya ay
parang naging cheater, hindi kung person mo man yan, hindi siya nagseryoso sa'yo, hindi siya nagkukumit, ganun ba? Yun pala kayo may ganun na ginawa sa kanya. Tapos ikaw naman, ay natake nila yung isipan mo. Para pagmukhain ka sigurong baliw sa paningin ng maraming tao. Para lumayo na sa'yo si person mo, kung sino man ang person mo. Pag-isipan ka ng ibang tao na baliw ka na, yun pala kayo, totoong baliw yung gumagawa dyan ng ritual, yun ang mga totoong baliw dyan. Crazy ba? Yun ang totoo, silang baliw niyan. Kasi nasisiraan na yan sila ng ulo, nagiging crazy, kaka-ritual nila, kakagawa ng witchcraft. Yun ang totoo niyan. Kinukonsilang nila yan para hindi makita ng mga tao. Pero pag sila na yan, ng mga kasamahan niya, at kadalasan may mga kasamahan niyan sila, hindi lang isang gumagawa niyan. Doon na, pag nag-usap sila, ay doon na, mga crazy. Hindi naman nila yung basta-basta ipakita kung gano'n sila ka-crazy. Kaya crazy, baliw natin yan talaga yan, yung mga yan. At puro craziness, kabaliwan ang mga ginagawa nila. Paminsala, pamiste. Mangkontrol ng kanilang mga witchcraft, deceit. Or even, they do crimes. Diba? Yung crimes na, as in, may ginagawa sila ng mga crimes, katulad dun sa pelikula ng mga crazy, baliw. So, maring third party, okay? More information sa next na mangyari sa iyo. Clarification this Four of Pentacles. Meron kang ma-release, meron kang i-let go. Ano tong i-release mo or i-let go mo? Yung paghahangad na bumuo ng family with your person na with a person na pinapangarap mo na bumuo kayo ng kumpletong pamilya at prosperous na buhay. Yun ang i-let go mo. I-release mo na yan. Para makapag-focus ka na sa more beneficial sa sarili mo, sa mas magandang kinabukasan at realistic na kinabukasan para sa sarili mo. Kaya magiging stable ka na, and secured and rooted and grounded. Kasi hindi ka na yung para nag-i-illusion. Parang ang nangangarap ng ganito, nangangarap na parang ang labo naman. Maging ano ka na yung maging rooted, grounded, comfortable, secured. Ganun talaga dapat may i-let go ka, i-release para maging stable ka. Yung may illusions, imaginations, dapat i-release or let go yan. Sino ba yung person dito na parang binapangarap mo bumuo ka ng family? Si King of Pentacles in reverse ba? Siya nga. So, i-let go mo yan siya. Kasi kung tutuusin, ang daming tao sa mundo eh. Kasi kung isipin mo lang yung person na yan, si King of Pentacles in reverse, na yan ang gusto mong pangasawa isang tao, eh, paano kung hindi siya dumating sa buhay mo agad? Paano kung hindi kayo magkatuluyan? Mag-antay ka na mag-antay sa kanya. May stress ka lang. Problema, di ba?
doon ka na lang mag-focus sa kung saan yung magpapasaya sa'yo. Kung saan mangyari ito. Kung sino yung magbigay sa'yo ng ganitong buhay. Kompleto and prosperous na buhay. At madami namang tao sa mundo na pwede mong makilala, di ba? Hindi ibig sabihin na talunan ka na kasi inayaan mo na yon, let go mo, inayaan mo dun sa kung third party man yon, yung gumagawa ng ritual dyan, a King of Pentacles in reverse. For your peace of mind na lang, para peaceful yung isipan mo, at hindi naman pakinabangan yan nung nag-ritual sa kay King of Pentacles in reverse yung ginagawa niya. Lalo sa kabilang buhay at may impyerno din naman ang kaluluwa nun. Hindi din naman yung maliligtas. Forever na din pagdusahan sa impyerno yan. Eternal pa. So, eternal fire ang tutupok sa kaluluwa niya po ulit-ulit. Diba? So, kung saan ka masaya, hindi ka stress, dun ka. Diba? Pero dapat hindi lang naman nag-iisang tao sa mundo, hindi lang naman nag-iisa yan. Na opposite sex mo, si King of Pentacles in reverse. That's why, makapag-focus ka na sa iyong finances, money, building your wealth, for your future financial security, no? And stable na yung mind mo, hindi ka na stressed eh. So hindi na na-atake yung isipan mo eh. So mawala ng kumpiyansa to sa kanyang mga itim na mahika, mga kaalaman, mga lihim na kaalaman niya, itong mangkukulam. Pinapagawa niya, o siyang gumagawa. O kung sa pinapagawa niya, wala siya ng kumpiyansa, wala siya ng tiwala doon. O kung siya gumagawa, wala na siya ng tiwala sa kanyang mga ginagawa. O kahit sa pagsumon-sumon niya ng mga demonyo. Tuwan-tuwayan niya yun, pero sa kabilang buhay, tingnan na lang nila. No? At hindi nagsisinungaling ang God. Sinabi ng God, ang mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, itatapon ko sa lake of fire na may sulfur ang mga kaluluwa nila. Asahan nila. Yun at yun ang mangyayari. Hindi kasi sinungaling yung God eh. By the way, pwede ko bang ikwento yung attacks kanina ni Satanas sa akin? Ay, hindi. Gawin ko sa example eh. Alam mo si Satanas? Yung siya na yung hari ng kasinungalingan, yun na lang sabihin ko. Yung hindi sinungaling, kagaya ng mga gaya sa kanya yung mga mga alagad niya. Yung hindi na sinungaling, kung sino pa yung honest, ay baliktarin niya. Yun pala yung sinungaling. Sabi niya pa, liar. I-accuse niyang liar. Samantalang hindi liar. Ang sa side ng Diyos. Gumawa ng kwento, hindi nga magawa. Ganyan siya, magaling siya ma-accuse. Yan ang pang-accuse. Yung hindi totoo, pero sabihin niya na, yung kahit hindi ka liar, sabihin niya, liar ka. Liar ka daw. Ganun yun, ganun siya. Samantalang siya ang liar, hari ng liars. Manang-mana sa kanya yung mga alagad niya. Ganyan yung mga alagad niya. Mahilig mambaliktad yung mga yan. Yung sila yung nagsisinungaling, ikwento nila sa iba, at ipagpilitan nila na yung hindi liar, hindi gumagawa ng kwento, hindi sinungaling, hindi compulsive liar,
Yun daw ang liar. Na sila talaga ang totoong liar. Manipulative pa. Sila mahilig gumawa ng kwento. Sila yung totoong naninira. Yung magsalita ka lang ng totoo kasi in-expose mo, paninira na daw, naninira ka na daw sa kanila. Kaya in-expose mo. Makasalanan ka daw kaya in-expose mo. Ganun yung ngayon. Babalik ta rin pa yung nasa katwiran. Ba? Sino makarelate? Mayroong mabibigatan. Parang puno ng baggage, puno ng karga. Sino ito mapuno ng karga? Si King of Pentacles in reverse? At siya naman itong hindi. Sino yung mapuno ng karga? Yung nagre-ritual? Hindi. Ikaw? Hindi. Sino yung mapuno ng karga o mapuno ng baggage? Satanas. May ganun. Sino yung puno ng karga? Enemies mo? No. Sino ito? Mga hidden enemies mo? Mga hidden enemies mo. So, meron ka pang hidden enemies. Kasi mundong to, madami talaga kahit hindi mo tinuturing na kaaway, ay tuturing ka kaaway. Na may mga traidor, mga backstab yan, yun ay mga hidden enemies. Gusto ka i-destroy dahil sa inggit nila, o dahil sa greediness nila, yan ang mga hidden enemies. Yung akala mong mabuti ang intensyon sa iyo, yun pala kay gusto ko na palang patayin dahil sa inggit. Yun, mga ganong, yun ang tinatawag ng mga hidden enemies. Gusto ko pala i-destroy, sirain kung anong meron sa'yo. Dahil pala na inggit o umiiral yung greediness nila, no? Bakit mapuno ng karga, baggage, parang mabigatan ba, mapuno ng resentment yung hidden enemies o karga. Anong klase ng karga to? Makarga sa mga hidden enemies mo, pwedeng resentment ba? Karga talaga, yung hindi sila makapag-take ng action, magmatigas, hindi maging goal-driven. So, mayroon tong sinisend sa'yo. Tapos, ano yun? Babalik lang sa kanila? Ganun ba yun? Yung mga sineset nila sa'yo na kinakarga nila sa'yo, baka pagharap yun, ngiti-ngiti. Yan yung mga traidor. Kung kung masamang loob ko sa tao, hindi ko magawang ngiti-ngiti o kaya yung galit ako sa kanila. Talaga makikita na sa mukha ko, galit talaga ako sa kanila. Oo. Pero kung nakangiti man ako, ibig sabihin wala talagang sa kung hindi ako galit sa kanila kasi nagawa ko ngumiti sa kanila o may nagawa ko silang kasalanan sa akin, forgive ko na. Kaya ngumiti na ako. Ganon. Pero kung may ginawa sa akin na masama, kadimunyuhan, ano ba kadimunyuhan guys? Injustice. Ay makita nila talaga sa mukha ako talaga, hindi talaga ako ngumingiti. Galit talaga ako sa kanila. Masamang loob sa kanila. Isang prangkahin ko pa. Kasi hindi naman kasi ako traidor eh. Baka sabihin ng iba, may tao bang hindi traidor? Meron. Ako yun. Meron pa iba. Kahit madalang meron. King of Wands. Yung parang mula sila ng strength ba? Yun naman pinagsisend sa iyo eh. Pero, babalik na sa kanila, bumabalik sa kanila, o babalik na sa kanila yung kanilang, kung ano isend nila sa'yo, babalik sa kanila eh. Sa kanila na may unite yan eh.
Gaya ng hindi maging goal-driven, wala ng strong will, ano pa, positivity, pagiging hunter type, passionate, para hindi na maging passionate, yung mga ganun ba? Wala ng strength, ganun, negative, oh. Mga bumalik to sa kanila kasi energy mo is impressed na. Powerful, pero hindi nakaka-intimidate. And you attract all good things in life, hindi yung mga negative. Pag mga negative ay bounce back, sa kaway yan. Mga ganun, no? Nababounce back o bumalik sa kanila. Yan. Go on my way, go on my way. King of Swords. Pati yung maging cold. Kung pwede maging cold sa yung person mo, nakakarelasyon mo. Magpigil ang damdamin. Kung ikaw man to, maging cold, maging strict, or mag-clarification with this King of Swords. Para maging magalit sa'yo. Para may tililing lang yung karelasyon mo. O ikaw, gusto nyo ba itong maging cold? Ikaw? Ikaw. Para may tililing lang yung pala kay deceit pala nila, no? Na parang naging mailap, na naging cold, na naging, kita nyo to dito. Parang nagagalit, hindi mo maintindihan, parang may tililing lang. Cold, unemotional. Parang galit. Kinukontrol ang emosyon, kinukontrol ang parang hindi man lang masaya sa buhay, parang laging galit, parang masyadong strict, mga ganun ba? Kung maging cold ka sa person mo, mga ganun ang deceit na atake nila, hidden enemies mo. Madami sigurong makaresonate dyan at naka-experience ng ganyan. Daming traidor sa mundo. Ang daming traidor dito sa earth. Kaya ako, mas gusto ko yung mga hayop inosente. Mas magaan ang loob ko sa mga hayop sa totoo lang kaysa sa mga tao, kasi pag tao talaga na wala. Parang umiiral selfishness, greediness, mga tao, inggit. Ayaw na mangat yung iba, gusto na sila lang, mag-destroy na, manghila. Yung hayop hindi makaisip ng ganun eh. Aso, pusa, hindi makaisip ng ganun eh. Lalo siguro yung panda, inosente. Sarap mali ng mga ganun, no? Mga inosente. Sarap ikadal. Mga ganun. Mga panda, napaka-inosente, parang masakyutan pa ako sa mga ganun, mga anak ng hayop kaysa sa anak ng tao, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan sarili ko, dati pa yan. Mas akukyutan ako, mas gusto ko yung anak ng mga hayop kaysa sa mga anak ng tao. Dati pa yan, hindi ko maintindihan yung sarili ko, bakit ako ganun. Hindi ako mahilig sa mga anak ng tao. Sa mga anak lang ng pinsan ko, kasi anak ng pinsan ko eh. Parang, pero hindi ako, masilig ko talaga yung mga anak ng hayop. Mga hayop. Sa akin. Ewan ko, bakit ganun. Mas nakukyutan ako. Kaya din ba gano'n? Mas nakukyutan ako sa mga hayop kaysa sa babies ng tao.
Baga pag may anak ako, makyutan din ako sa anak ko. Ako kyutan din ako kahit paano sa mga bata na mga ano. Pero dati talaga, hindi talaga. Hayop lang talagang nakyutan ko. Nakyutan ako na gusto ko ikadin. Ganon. Gusto ko pati yung amoy ng hayop. Mga baby na hayop. Matuta. Lalo sa kong panda, guys. Ay, nakakatuwa siguro eh. Napaka-inosente na. Ay, nakakatuwa. Tingnan natin ha. Ano next na mayroon sa buhay mo? Oh, may blessing kang matatanggap. May parang bubuhos na sa yung blessing. Masagana na hindi na uubos. Hindi tumitigil ang blessing sa pag-agos sa buhay mo, sa pagdating sa iyo. Upright ba ito? Mare, upright. Page of Swords. New love, new beginning, blessing. Kung new love to, nang-inspire na to sa'yo yun. This is a person din, a blessing from God or from Lord Jesus Christ. Remember, iba yung God, yung Jesus Christ, ha? Yung God, Diyos na Ama, si Jesus Christ, Diyos na Anak. Iba din yung Holy Spirit. Pero they are united as one. Kumbaga, they are united. United as one. Solid, no? Kumbaga, ano sila, magkakampi. They are team. United as one. Yung iba naman kasi, kaya in-explain ko talaga yun. Iba kasi, sana ginawa ng isa si Jesus Christ at yung God. Kaya yung God daw si Jesus Christ na daw yan. Yung Diyos na Ama daw si Jesus Christ. Ay, grabe pang mislead sa mga tao eh. Kaya anong tao ba si Jesus Christ? Nanalangin siya dun sa Ama niya sa langit eh. Kasi iba yan sila. Magturo na lang iba, mali pa eh. Ewan ko silang tugda sila na ganon. hindi tama eh, mali yun eh. So, nangi-spy. Ano ba ito lagi nangi-spy to? Si Spire. Spire. Yes. Pero mukhang hindi. Pero clarification na naman eh. Oo, lagi siya nangi-spy. Bakit siya nangi-spy? Si Spire. Kasi restricted siya. Si Spire. Hanggang pang spy lang siya, no? Naka-restrict siya. Yan na ba yung si King of Pentacles in reverse? Come my way up. Nirestrict siya ng nagre-ritual sa kanya. Ayan. Nangi-spy. Bakit pa? Nangi-spy siya. Pwede din yung
Eight of Swords, gusto ka niya i-restrict. Ito gusto ko niya mas stagnant. Gusto ko niya atakihin para mas stagnant ka. Clarify ko to. What's with the Hangman here? Pwede din na kasi naka-stagnant siya. Stuck siya. Ano to? Attracted siya sa'yo. Pero na-stuck kasi siya eh. Puno ng takot yun sa isipan niya. Yan ang nagpa-stuck sa kanya. Fear. Yan ang ginagamit ng mga evil. Ini-intimidate nila. Pinipiringan ng mata para ma-stuck. Mapuno ng takot. Yan ang mag-control yung takot. Fear. Nagaya kay Satanas. Gusto niya matakot ang mga tao sa kanya. Sino nakausap ng Satanas? Pag hindi ka natakot sa kanya, pilit niya. You must, sabi niya. Hindi ka natakot, pilitin. Hindi eh. Nakakatakutan sa kanya. Ipin niyang monster. Well, hindi nga eh. You must, sabi. Ganun sila. Hindi ka takot. Pilitin ka, matakot daw. You must, sabi. Hindi nga eh. Ano ba dapat katakutan sa kanya? Meron ba? Well, let's proceed sa reading. Two of Swords and Four of Wands. Kasi na-stuck ko. Pero gusto ko niya mapangasawa. Gusto niya magkaroon ng stability sa inyo. Ay! Gusto niya mag-take action kaso na-stagnant siya. So, paano niya ma-recover niya? Paano niya? Challenge yan para sa kanya. Kung paano siya makawala dyan sa restriction ng... May powers ba yan? Tingnan natin na. Para matulungan yung sarili niya. Nakasa pa sa... Di manalangin siya. Hingi siyang tulong kay Jesus Christ, sa God. Huwag siya humingi ng tulong sa fallen angel, sa kadiliman. Huwag siya gumawa ng witchcraft. Doon lang siya umasa sa God at kay Jesus Christ. Tingnan natin kung meron bang binigay kagad na kapangyarihan dito kay King of Pentacles in reverse. Meron na. Meron. Kapangyarihan na para wasakin ang mga mangkukulam, ang babarang, magumagawa ng ritual sa kanya. Meron. Yun ang gawin niya. Alam niya ba kung paano gamitin yun? Alam niya pala eh. Yun ang gawin niya. Wasakin yung nagre-ritual sa kanya. Kahit ka-contact niya, ka-connect niya, basta yung mga nagre-ritual sa kanya, kahit karelasyon niya, o kahit ex niya, ginagawa siya ng ritual, ba't hindi niya destroy? Wasakin niya. Wasakin niya. Huwag siya magpadala sa awa at yan ay kampo ng kadiliman yan. O kung kaya niyang patayin niya para hindi na siya ma-restrict. Kasi ma-restrict siya. Siya ang kawawa. Siya ang walang magawa. Ginawa siyang puppet. Kung hindi niya wasakin yan, hindi niya patayin niya, makukulam na yan. Yung mahalaga ng Satanas, yung nagre-ritual sa kanya. Wala yan. Hindi siya makawala dyan. Sayang ang kanyang binigay ng God sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya gagamitin. At yan ay hindi naman kasalanan yan kung wasakin o kahit patayin nga eh. At ang utos nga ng ganyan sa Exodus 22:18, patayin ang mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, malaga na kadiliman. Yan yung utos niya eh. Hindi yan kasalanan sa God. Para sa mata ng tao, kasalanan yung patayin ng mga witches, wizards, warlocks. Pero sa God, hindi yan kasalanan. Kasi yan, number one, hindi lang naman kasalanan yan yung ginagawa nila. Yan ay kadimonyo na. Sila ay
kampo na ng kadiliman. Kagaya ng aswang, di ba? Pinapatay ng God. Tao lang din naman ang naaawa dyan, pero yung God, hindi. Pinapapatay ng God yan. Yung mga lagad ng kadiliman, yun ang katotohanan dyan. Because, nagpapadala sila sa awa nila, bibigtahin na sila. Pag maawa ka sa mga demonyo, ay ikaw pang biktimahin naman yan, ikaw pang patayin, ikaw pang kumain. Wala silang awa. Kahit wala kang ginagawa. Yun ang gawin niya, i-destroy niya, nag-ritual sa kanya, kilala niya man o hindi. Kahit hindi niya yung kilala, madi-destroy niya yan, nag-ritual sa kanya. At may kapangyarihan naman siya sa God, alam niya kung paano niya gamitin niya. Kung kilala niya man, huwag siya magpadala sa awa niya. At kung ginagayuma siya, huwag siya magpadala sa gayuma. At malamang ginagayuma yan. Nirestrict niya eh. Makakawala niya dyan, may masmasan yan, makarealize yan pag pinatay niya yan o dinestroy niya yan. Yung nag-ritual sa kanya, yung nag-restrict sa kanya. Yan, maklaro yung isipan yan. Hindi na siya under sa control niyan. Hindi naman ordinaryong kasalanan yan. Yung mga witchcraft na yan, hindi yan kasalanan, ang demonic yan. Kaya pinapapatay ng ganyan mga yan eh. Hindi yan isulat sa Bible na inutos ng God na patayin ang mga mangkukulam at mamabarang kung hindi totoo yan. Kung hindi inutos ng God yan. Utos ng God talaga yan. So, magagawa niya kaya mapatay yung nag-ritual sa kanya, the King of Pentacles in reverse? Hindi niya magagawang patayin. Bakit? Hindi matanggal ang kapangyarihan nung nag-ritual sa kanya. Tulungan ko bagad. Huwag. Gawa niya ng paraan para matanggal sa kanya. Wala sila sa buhay nila. Hindi pwede kasi makasalasan eh. Dami makatulong yun sa kanya. Manalangin siya. Sa yun sa way. Wala siya dyan makipag-communicate dyan. Or kung hindi niya man kakilala, pwede niyang patayin yan eh. Patayin yan kahit hindi niya kilala yan. Basta ginagawa siya ng ritual. O black magic sorcery. Kasi may kapangyarihan naman siya galing sa God eh. At alam niya kung paano gamitin yan. So, maganda sana mawala sa kanya yung kapangyarihan ng mangkukulam na yun. Pero pag nagawa niyang patayin yan, mawala na din yung kapangyarihan sa kanya nung na yan, nag-ritual sa kanya, nag-restrict sa kanya. Hindi na yan siya ma-restrict. Malaya na siyang gawin ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Abutin niya mga pangarap niya sa buhay niya, maging masaya kung ano yung magpasaya sa kanya. Kung gusto niyang buhay na fulfilled, happy, satisfied, ma-enjoy ang buhay, peaceful ang isip niya, makatulog na mahimbing. Kasi pwede din hindi makatulog yan ng mahimbing paggabi kasi controlled yung isipan niya. Number 1 na kinukontrol yung isip niya. Di ba ginagawa siyang puppet? Sayang yung kapangyarihan yung binigay ng God kung hindi magamit niya against sa nagre-ritual sa siya na restrict sa kanya. Di ba? At utos naman ng ganyan, patayin ang mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. At yan ay kampo ng kadiliman niya. Mayan, alaga ng Diablo yan. Hindi yan anak ng Diyos. Ang mga yan. Yung magbago nga, hindi nga nila magawa eh. Gusto nila sa kadiliman eh. Nagpaanib sila sa kadiliman eh. Diba? Para makuha nila ang gusto nila. Ganon sila ka-desperate.
Ano bang ginawa ng nag-ritual na yan sa kay King of Pentacles in reverse? Para magkaroon ng kapangyarihan galing sa Diablo. Nagbenta ng kaluluwa niya sa Diablo. Nagbenta daw ng kaluluwa niya sa Diablo. Wala nang kaligtasan kaluluwa niyan. Pag namatay yan, impyerno na talaga yan. Tapos sisihin pa nila yung Diyos pag tinapon sila sa impyerno. Binigyan sila ng gandang free will, pintan na yung kaluluwa nila. Hindi magbago nga, hindi magawang magbago. Whoa, go away. Haba ng reading ko eh. Ang haba ng reading ng Libra. May 1 hour na siguro ito eh. Ano pa ba? So, hindi niya magawa. Naka-restrict siya eh. Dapat tulungan. Tulungan mo ba to God? Si King of Pentacles in reverse. Tanggal sa kanya yung kapangyarihan ng restrict sa kanya. Dapat hindi. Hindi siya tutulungan. Bakit hindi naman siya humingi ng tulong? Humingi. Humingi hindi natin. Is Jesus Christ tulungan ka Jesus Christ? Hindi. Bakit? Challenges niya dapat ma-overcome? See? Kailangan niya mapagtagumpayan. Kailangan niya makawala dyan on his own. Alam niyo, may mga bagay talaga na yan. Hirap explain eh, pagka mga ganyan na. Yung humingi kayo ng tulong sa God, pero walang tulong na dumadating. No? Yun ay mga challenges yun. Kasi ako, madami din akong napagdaanan na ganun. No? Na kailangan mong ma-overcome yung mga challenges na yun. Baka wala pang nikatiting sa pinagdaanan kong mga challenges yung pinagdaanan ninyo. At yung pang-atake pala ng mga evil forces at ng mga witches, wizards, warlocks at ng mga fallen angel, matindi, sabay-sabay sila. Sa inyo nga lang siguro, tig-isa-isa lang yan. May ungo ng aso dito eh. Ay, grabe. Pero kaya ko naman. So, dapat kayo, kayanin nyo din. Dapat si King of Pentacles in reverse, kayanin nyo din, no? Kailangan nyo mapagtagumpayan nyo, no? Lumabas yung 6 of Wands, kailangan nyo magtagumpay dyan. Pag nagtagumpay siya, victorious siya. Siyempre, triumphant over the demonic powers. Itim na kapangyarihan over the darkness, over the witches, wizards, warlocks, evil magicians, over evil forces. Ang dami din ba ng atake dyan kay King of Pentacles in reverse na mga sa kadiliman? Madami din, no? Pero kailangan niya kasing ma-overcome yun eh. Meron naman siyang kapangyarihan, gamitin niya. Wala tayong magawa dyan. At may challenges niya na dapat yung ma-overcome. Kailangan niya mapagtagumpayan yan. So yan, kaya niya yan. So ito na lamang for Libra, guys.